Nang oras na halikan ko doon ko lang nalaman na siya pala ay isang vampira. Sa sandaling ito, naitulak na ako sa dingding. Ang matutulis na ngipin ay direktang sa aking balat. Malakas siyang sumisipsip sa aking maputi at mahabang leg. Habang tinitingnan ang kanyang mukha na puno ng kasiyahan, hindi ko lamang ito tinanggihan, pati na rin niyakap ko siya ng may kasiyahan. Dahil mayroon akong isang sistema na nagpapalakas sa akin kapag ako ay sinipsip. Basta't masipsip ako makakakuha ako ng isang pagkakataon sa lottery. At lahat ng katangian ay dadagdagan ng isa. Akala ko ako ay isang karaniwang estudyante. At hindi ko alam kung bakit. Ang malamig na si ay tila nagsabi na gusto niya ako. Gusto niyang maging kasintahan ko. At pinaalam pa niyang pumunta ako sa kanyang bahay sa gabi. Paano ko naman maitatanggi ito bilang isang solong tao sa loob ng 20 taon? Habang pumapasok sa isip ko kung dapat ba akong magdala ng maliit na payong sa gabi. Pero bigla akong nalink sa isang sistema. Sinabi ng opisyal sa akin, ang tunay na pagkatao ni Yu Mingyao ay talagang isang alamat na vampira. At ang dahilan kung bakit niya ako inanyayahan sa kanyang bahay, ay dahil siya ay sabik sa aking dugo. Kasunod nito, ang 3-dimensional na imahe ni Yu Mingyao ay biglang lumitaw sa aking isipan. Hindi pa kami nagkikita ni Yu Mingyao sa totoong buhay. Nang tanging magtingin ako sa kanyang mga larawan, hindi ko talaga namamalayan na siya ay ganito kaastig. Tiyak na isang jabulang katawan. Gayunpaman, kahit na madalas akong nag-ehersisyo, maganda ang aking kondisyon sa katawan. Pero kung ako ay masisipsip ng dugo, bahagyang magiging mahina, at magkakaroon ng anemia. Sa malubhang kaso, mamatay agad. Ang katawan ay maaring ibigay sa kanya. Pero ang dugo ay talagang hindi pwede. Sa oras na ako ay nasa gitna ng dilema, muli akong binigyan ng sorpresa ng sistema. Huwag magpanik, Sukwan. Ang sistemang ito ay pinangalanang sipsipin para maging mas malakas. Anong pangalan? Bakit parang hindi ito seryoso? Huwag mag-alala. Ang sistema ay nagbigay ng mabilis na muling pagbuo ng buong dugo. Si Yu Mingyao ay makakakuha ng isang pagkakataon sa loterya sa bawat pagdinig ng dugo. At lahat ng katangian ay tataas ng isa. Ang misyong ito ay maaaring ipatupad ng walang hanggan. Bigla akong naintriga. Magandang katangian ito. Kasama ng mga misyon na inilabas ng sistema. Para bang ito ay perpektong akma. Ang nababahala kong puso ay kumalma. Tumingala ako sa tatlo imahen ni Yu Mingyao sa aking harapan. Sa isip ko, magandang bagay. Ngayon ay tila nagpalitan ng papel ang manguhunt at ang biktima. Yu Mingyao, sa pagkakataong ito, gusto kong magpahiyaw sa'yo. Gabi, lason. Nakadating ako sa pintuan ng siling villa na sinasabi ni Yu Mingyao. Tumingin sa paligid ng kapaligiran. Tiyak na si Yu Mingyao ay isang totoong mayamang babae. Kung makakasama ko siya, talagang nakaiwas ako ng maraming daan sa loob ng maraming siglo. Nang ako'y huminto, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tumawag sa akin. Ang dumating ay si Zhuhui, ang tagapangasiwa ni Yu Mingyao. Sa kanyang pangunguna, mabilis akong nakarating sa villa. Isinara ni Zhuhui ang malaking pinto at lumapit sa akin. Sinabi niya, maghintay ka sandali. Pupunta ako upang tawagin ang Ginoo. Hindi na kailangang tawagan. Nandito na ako. Isang malinis at malinaw na boses ang umabot. Ang dumating ay si Yu Mingyao. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdang buhos ng may kagandahan. Walang emosyon sa kanyang makinis at maayos na mukha. Isang bahagyang banayad na bango. Unti-unting kumalat sa paligid habang siya ay nalalapit. Nagbigay ako ng pagbati. Kasabay nito, masusing pinanood ko si Yu Mingyao. Sa pananaw ng kanyang hitsura, bukod sa kanyang medyo maputlang balat, wala namang kaibahan sa karaniwang tao. Dapat ito ang dahilan kung bakit walang nakapansin, na siya ay isang bahagi ng lahi ng dugo. Zhuhui, ikaw, dalhin mo siya para maligo. Pagkatapos maligo, hayaan siyang dumiretso sa aking silid. Pagkatapos sabihin ni Yu Mingyao, siya ay umiwas at umalis. Sa pangunguna ni Zhuhui, agad akong naglinis, at nagbihis ng kulay rosas na pajama na inihanda ni Yu Mingyao. Kasunod nito, dinala ako ni Zhuhui sa pintuan ng kwarto ni Yu Mingyao. Ito ang silid ng ginang, pero kailangan mong maghintay ng kaunti, dahil naliligo pa ang ginang. Sa narinig, tumango ako. Hindi ko akalain na naligo rin si Yu Mingyao. Mukhang mahalaga sa kanya ang pagkakataong ito. Parang may seremonyang nagaganap. Tiningnan ko ng mabuti ang dekorasyon ng silid. Parang isang kulay rosas na karagatan. Habang ako ay nagmamasid, may isang pares ng mata na tila nakatingin sa akin. Sa ilalim ng dim na ilaw, dahan-dahan akong kumilos ng aking mga mata. Napansin ko na sa sulok ng pader, may isang napakalaking kulay rosas na gagamba. Agad na ipinaliwanag ni Zhuhui, huwag kang mag-alala. Iyon ay alaga ng ginang. Grabe, sinong mabait na tao ang nag-aalaga ng ganitong kalaking gagamba bilang alagang hayop? Sa susunod na sandali, tinapik ni Zhuhui ang aking balikat. Agad akong lumingon. Sa isang saglit na nagkatinginan kami, biglang lumitaw ang pulang liwanag sa mga mata ni Zhuhui. Isang hindi maipaliwanag na alon ang lumitaw. Ito ay isang natatanging kasanayan ng mga vampira. Hypnosis. Ang aking ulo ay naging sobrang mabigat. Parang umiikot ang mundo. Ang lahat sa paligid ay naging malabo. Sa susunod na sandali, nahulog ako sa lupa. Nakatingin sa akin na nakahiga sa lupa. Ang pulang liwanag sa mga mata ni Zhuhui ay unti-unting nawala. Matapos niya akong ilapag sa kama, pinasara niya ang pinto at umalis. Sa banyo, kakakagaling lamang ni Yu Mingyao sa pagligo. Habang siya ay nag-aalaga ng kanyang buhok, naalala ang aking itsura. Mahigit 8 metro ang taas. Tungkol sa katawan, medyo malakas naman. Ang hitsura ay maaaring ituring na gwapo. Akmang-akma ito sa kanyang pamantayan sa pagsuso ng dugo. At ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagpa siya si Yu Mingyao, ay dahil sa matamis na amoy ng dugo na nasa aking katawan. Ang mga dugo ay sensitibo sa dugo. Kaya nilang direktang maamoy ang amoy ng dugo sa tao. Tulad ng karaniwang mga estudyante sa kolehiyo, karamihan sa kanila ay walang tulog.
naglalaro ng mga laro, sobrang pagkain, paninigarilyo, pag-inom ng alak at iba pang masasamang bisyo. At hindi rin sila masyadong nag-ehersisyo. Ang katawan ay madalas nasa estado ng hindi magandang kalusugan, kaya't maraming dumi ang naipon sa kanilang dugo, na nagiging sanhi ng masamang amoy sa kanilang dugo. Ngunit hindi ako ganun. Ang aking dugo ay kakitakit at mabango. Nalubos na umantig sa puso ni Yu Mingyao. Pagkatapos, siya ay naglakad ng mahinahon patungo sa pintuan ng silid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malalim na huminga si Yu Mingyao. Tumingin siya sa akin na nasa kama. Ang wastong pagsipsip ng dugo ay hindi nakamamatay. Dahil ako ay na-hypnotize na. Kaya't ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay hindi niya maaalala. Pero kinabukasan ay medyo mahihirapan siya. Bukas, hayaan si Zuhi na ihatid siya. Magpanggap na walang nangyari. Si Yu Mingyao ay nag-iisip. Habang papalapit siya sa gilid ng kama, hinahagod ang aking mukha na parang isang estatwa. Unti-unting nagiging mas matindi ang kanyang pagnanasa na sumipsip ng dugo. Ang matinding amoy ng dugo sa aking katawan ay labis na nagpasabik sa kanya. Kung kaya ang kanyang mga mata ay naging kulay dugong pula sa mga sandaling iyon. Habang hinahagod ang mukha papunta sa leg, yumuko si Yu Mingyao, humiga sa aking tabi. Tumingin sa kanyang napakagwapo at malapit na profile. Maingat niyang hinahagod ang aking leg. Sa patag na bahagi ng leg, may mga pagtaas at pagbaba. Malaki ang aking Adam's apple. Parang isang maliit na lungag. Ang kakaibang pakiramdam na iyon ay talaga namang nagustuhan niya. Sa mga sandaling ito, labis na nasasabik si Yu Mingyao. Dito na nga, tama ba? Sa tabi ng Adam's apple, mga 4 na sentimetro ang layo. Ito ang pinakamahusay na lugar para sumipsip ng dugo. Agad, dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang pangil ay humaba na. Lumabas na ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga pangil ay kumikislap ng malamig na liwanag. Tumingin siya sa akin na malapit na malapit. Hindi na nagatubili si Yu Mingyao. Isang mahina na tunog ng pagputok ng balat ang narinig. Ang maliwanag na pulang dugo ay mabilis na dumaloy. Si Yu Mingyao ay, binalik niya ang kanyang pangil. Sinimulan niyang sumipsip. Matapos magsipsip ng 500 mililitro ng dugo, ang kanyang katinuan ay umapaw sa kanyang pagnanasa. Kaya tumigil siya sa pagsipsip. Alam niya na hindi siya dapat kumain ng labis. Kailangan itong magkaroon ng limitasyon. Pagkatapos, tumayo siya mula sa akin. Para sa kanya, ang 500 mililitro ng dugo ay sapat lamang para sa kalahating busog. Matapos siyang tumayo, ang sugat sa aking leg ay patuloy na dumudugo. Nang makita ito ni Yu Mingyao, inilahad niya ang kanyang kanang kamay. Sa susunod na sandali, isang kakaibang pulang enerhiya ang lumitaw sa kanyang mga daliri. Agad, inilagay niya ang enerhiya na ito sa aking sugat. Sa ilalim ng pamamahala ng pulang enerhiya, ang aking sugat ay mabilis na gumagaling sa paningin. Sa loob ng hindi pa 2 segundo, ang sugat ay ganap ng gumaling. Tapos na ang trabaho. Si Yu Mingyao ay nakahiga sa isang tabi. At ang pagpuno ng kanyang tiyan ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Ang sariwang dugo ay talagang mas madaling maibalik kaysa sa dugo sa blood bag. Sariwa, matamis, at may kaunting init. Bahagyang umangat ang mga sulok ng bibig ni Yu Mingyao. Masaya siyang nilagpasan ang kanyang mga labi. Ako na nasa estado ng pagkabog ay nagising sa isang tunog. Ang mekanikal na elektronikong boses ay nagpagising sa akin. Nalaman na ang host ay nakumpleto na ang misyon. Nasipsip ng dugo ni Yu Mingyao ng isang beses. Ipinapamahagi na ang gantimpala. Lahat ng katangian ay nadagdagan ng isa. At nakakakuha ng isang pagkakataon sa raffle. Sa gitna ng pagkaidlip at gising, naramdaman ko. Isang biglang init ang bumalot sa aking buong katawan. Ito ang pakiramdam na ang lahat ng katangian ay nadagdagan na. Kasabay nito, kitang-kita ko ring ang aking ulo ay naging mas magaan. At ang aking pag-iisip ay naging mas malinaw. Ngunit ang pinakakitang pagbabago ay nasa katawan. Ang mga kalamnan ay naging mas matigas. Parang lumaki din ng kaunti ang aking katawan. Matapos akong magising mula sa boses ng sistema, ang aking estado ng hypnosis ay nasira. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata, na may kaunting kalituhan pa sa aking isip. Dahan-dahan akong umikot. Isang profile ang lumabas sa aking paningin, na hindi ko maiwasang mapabilis ang tibok ng puso. Halos malapit na akong humalik. Sa madilim na silid tulugan, ang mahina na paghinga ni Yu Mingyao ay umuugong. Sa tahimik na kapaligiran na ito, pabulong akong nagsalita. Natapos mo na ang pagsipsip. Hindi malakas ang aking tinig. Ngunit sa oras at tanawing ito, para itong isang kulob, agad na umupo si Yu Mingyao. Gising ka na. Tumingin siya sa akin na may di mapaniwalaan. Ito ay halos imposibleng mangyari. Ang mga tao na na-hypnotize ay kailangang ng 12 oras bago muling magising. At sa panahong ito, kahit na makaranas ng malaking pagkabigla, mahirap pa ring magising. Pero nakapagbukas ako ng mga mata, at nakapagsalita pa sa kanyang tenga. Sa isang saglit, naguguluhan si Yu Mingyao. Kailan ka nagising? Sa totoo lang, nang umakyat ka mula sa akin pagkatapos mong sumipsip ng dugo. Sumagot ako ng mahina. Ano? Si Yu Mingyao ay medyo naguguluhan na. Ngayon, lalo siyang walang ideya. Siya rin ay nagiging alerto. Bakit ka sobrang nervyoso? Hindi ba ako ang dapat nervyos? Wala akong pinagdaraanan bilang isang tao sa harap ng mga Blood Clan. Baligtad, ikaw ang naguguluhan. Sabi ko ng kalmado. Ito ay talagang makatuwiran. Ipinagayos ko ang aking kalooban. Si Yu Mingyao ay bumalik sa kanyang dating malamig na ugali. Kaya alam mo na ang pagkatao ko bilang isang lahi ng dugo. Siya ay biglang nagkaroon ng balak pumatay. Huwag na huwag ipapakita ang aking pagkatao bilang isang lahi ng dugo. Kung hindi malulutas ang problema, kailangan nating lutasin ang taong nagdulot ng problema. Ngayong alam mo na ang aking tunay na pagkatao. Kaya sabihin mo na ang iyong huling mensahe. Susubukan kong ipahimok sa iyo na mamatay ng walang sakit. At ibibigay ko sa iyo sa isang hindi nagpapakilala. Isang malaking halaga ng pera para sa iyong pamilya. Upang tuluyang matapos ang bagay na ito.
Si Yu Mingyao ay nakatayo sa tabi ng kama. Ang pink na gagamba sa kanto ay lumapit din. Napansin ko ang paglapit ng maliit na pink. Hindi ko mapigilan ang pagyanig. Wala namang dahilan para ganito, di ba? Magpalit ng pananaw. Maaari tayong makipagtulungan. Sabi ko ng kalmado. Bago dumating, naisip ko na, tiyak na kailangan kong harapin si Yu Mingyao. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa aking inaasahan. Pakikipagtulungan. Si Yu Mingyao ay tumingin sa akin na may pagkalito. Hindi ka ba mahilig sa dugo ko? Mula ngayon, pwede mong sipsipin ang dugo ko kahit kailan. Gusto mong sumipsip ng gaano man, ayos lang. At ang tunay mong pagkatao ay hindi ko ihahayag sa sinuman. Anong masasabi mo? Matapos mong marinig ang sinabi ko, si Yu Mingyao ay pumasok sa malalim na pag-iisip. Ang komportableng pakiramdam ng pagsipsip ng dugo kanina ay bumalik sa isip. Kailangan kong sabihin, talaga namang kaakit-akit ang dugo ko para sa kanya. Bilang isang normal na adult na blood clan, siya ay may matinding pagnanasa para sa dekalidad na dugo. Pagkatapos mag-isip ng sandali, si Yu Mingyao ay nakaramdam na baka maaari niyang iwanan ang buhay ko. Ang tono niya ay tila naging mas banayad. Gayunpaman, paano mo masisiguro na mananatili kang tahimik? Bagamat talagang nag-usap tayo sa internet ng ilang araw. Ngunit hindi pa sapat ito para makapagtiwala ako sa'yo. Bago ko pa man simulan, parang may naisip si Yu Mingyao. Nag-isip ako, para mapanatili kang tahimik, talaga palang may paraan. Mamaya ay tumira ka na lang sa bahay ko. Kung walang ginagawa, huwag kang lumabas. Kailangan mong manatili dito hanggang sa tumanda ka. Pero hindi ko alam kung gusto mo. Nang marinig ang sinabi ni Yu Mingyao, hindi ko maiwasang magulat. Ito ba ay tinutukoy na magkasama sa isang bahay? O magkasama hanggang pagtanda? Sa kasalukuyan, wala akong dahilan para tumanggi. Malaki ang bahay ni Yu Mingyao, at kumpleto ang mga pasilidad. Ang manatili sa villa kasama si Yu Mingyao, ay hindi naman mahirap tanggapin. Ang pinakamahalaga, kailangan din ng sistemang gawain na manatili ako dito. Kailangan kong pagsasaluhan ng dugo kay Yu Mingyao, upang maisagawa ang gantimpala ng gawain. Ang dalawa ay nakatira magkasama. Maaaring sumuso ng dugo si Yu Mingyao kapag siya ay nagugutom, at makakakuha ako ng pinakamalaking gantimpala sa gawain. Nag-isip ako saglit, pagkatapos tumango ako. Ang mungkahi mo, sa tingin ko ay okay naman. Agad-agad kang pumayag. Naramdaman ni Yu Mingyao na medyo kakaiba. Palaging sumasuso ng dugo, maaaring hindi kayanin ng iyong katawan. At saka, magiging mahina at masakit ito. Sa halip na ganito, mas mabuti pang hayaan mo na akong patayin ka na lang. Makakapagbigay pa ito sa iyo ng isang mabilis na kamatayan. Walang anuman. Kahit na maubos, okay lang. Sabi ko ng may dangal. Kung wala ang kakayahang magpagaling na ibinigay ng sistema, kahit ano pang sabihin ko, hindi ako kusang lalapit. Mula nang ako'y maging adulto, palaging naramdaman ni Yu Mingyao na medyo boring ang buhay. Kung pahihintulutan siyang manatili, maaaring ang sariling buhay ay magiging mas kawili-wili. Sige na, kaya't manatili ka na. 2 guest room sa unang palapag. Pumili ka na lang ng isa. Nakita ni Yu Mingyao na halos natapos na ang mga bagay-bagay. Huminga siya ng maluwag. Umupo sa gilid ng kama. Dahil gising ka na, tatawagin ko si Zuhui. Kailangan ko rin siyang kausapin. Lumakad si Yu Mingyao papunta sa pinto. Dahan-dahan siyang sumigaw ng pangalan ni Zuhui sa madilim na pasilyo. Pagkalipas ng 2 segundo, nagpakita si Zuhui. Ginoo, anong nangyari? Hindi ba naging maayos ang seremonya ng pagdadalaga? Medyo naguguluhan si Zuhui. Ikinuwento ni Yu Mingyao kay Zuhui ang nangyari mula simula hanggang katapusan. Kaya ang sitwasyon ngayon ay, kailangan mong iwanan ang batang lalaki sa bahay. Tama ba? Kumunot ang noo ni Zuhui. Hindi naman masama ang gawin ito. Kung nais mo, wala akong masamang saloobin. Pero, hindi ko alam kung ano ang isipin ng Ginoo at Ginang. Walang anuman. Ipaliwanag ko sa kanila. Kung talagang walang ibang paraan, isasaalang-alang kong gawing aking kaakibat siya. Sa totoo lang, wala pa akong blood servant. Nang marinig ang sinabi ni Yu Mingyao, agad na naging seryoso si Zuhui. Ang pag-aakibat ay isang seryoso at banal na bagay. Huwag mo itong ituring na laruan. Nodded si Yu Mingyao. Sinabi na may kaunting panghihinayang. Naiintindihan ko na. Tiyo Zhao, dahil ganito na. Kung nais mong iwanan siya dito, iwanan mo na. Pero kung hindi pumayag ang Ginoo at Ginang sa oras na yon, wala akong magagawa. Alam ko, kaya't pinabayaan ko siyang manatili. Salamat, Tiyo Zhao. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Mag-isip ka ng mabuti kung paano siya pakikisamahan. Sa totoo lang, sa tingin ko mas mabuting walang labis-labis. Patayin na lang siya at tapos na. Pero kung gusto mo talagang ganyan, hindi na kita udyukan. Umalis si Zuhui pagkatapos niyang magsalita. Nang makita si Zuhui na umalis, isinara ni Yu Mingyao ang pinto. Lumapit siya sa akin. Narinig mo ba ang usapan namin ni Tiyo Zhao kanina? Mula ngayon, dito ka na lang manatili, hanggang sa ikaw ay mamatay ng matanda. Nang marinig ang sinabi ni Yu Mingyao, ang puso ko ay naguguluhan. Ako ay isa pang kabataan ngayon. Talaga bang kailangan kong magtagal dito ng ilang dekada hanggang sa mamatay? Ngunit nang pag-isipan ng mabuti, kung masisipsip ako ni Yu Mingyao, lahat ng katangian ko ay tataas ng isa. Kaya't sa loob ng 1 taon, ang aking lakas ay maaaring umangat ng husto, at magkakaroon ako ng lakas upang pigilin si Yu Mingyao. Huwag nang banggitin ang dami pang mga pagkakataon sa raffle. Saka na lang, kapag mayroon ng kakayahan, madali na lang ang umalis dito. Sa sandaling pag-aalala, ang aking pakiramdam ay naging tahimik muli. Lanan, sige, gagawin natin ayon sa sinasabi mo. Si Yu Mingyao ay masusing tumitingin sa akin. Suot ang pink na pajama ng mga macho. Mukhang talagang medyo hindi kaaya-aya. Mas mabuti kung nakasuot siya ng maayos na suit. Tumango ako pagkatapos kong marinig iyon. May klase pa ako bukas. Kaya kailangan ko pang pumunta sa paaralan. Walang anuman.
Sa mga susunod, hindi mo na kailangang pumasok sa klase. Hayaan kong ipaalam kay Uncle Zhu at sa paaralan. Karaniwang hindi pumapasok si Yu Mingyao sa paaralan. Paminsan-minsan lang siya nagpapakita. Kahit sa final exam, hindi siya lumalahok. Kahit ganun pa man, hindi siya mawawala ng pagkakataon. Ito ang kanyang kakayahang pinansyal. Naguluhan ako sandali. Kung hindi siya papasok sa paaralan, mayroon pa bang diploma? Naglaan ako ng malaking pagsisikap para makapasok sa universidad na ito. Dapat mayroon. Pero sa tingin ko, hindi mahalaga kung mayroon kang diploma o wala. Basta kailangan mong sumunod sa akin palagi sa hinaharap. At hindi mo na kailangan ng diploma. Gusto mo ng diploma? Hindi ba't para lang iyon sa paghahanap ng trabaho? Bakit hindi na lang ako magbigay sa iyo ng kaunting allowance bilang sahod bawat buwan? Ano sa tingin mo? Hindi alintana ni Yu Mingyao habang sinasabi ito. Sapat na ba ang isahin? Hindi masyadong malinaw kay Yu Mingyao ang konsepto ng pera. Nagtanong siya ng may pagdududa. Pinigilan ko ang aking kasabikan. Hindi nakakagulat, isa siyang maliit na mayaman. Talagang bukas palad siya. Lanan, sa tingin ko, okay din. Pero tingnan mo, bawat buwan, sinisipsip mo ako ng ganitong dami ng dugo. Apektado rin ang aking katawan. Baka maapektuhan din ang aking mental na estado. Kaya, kailangan dagdagan ang bayad. Hanggang 3 lang. Hindi na pwedeng lumagpas. Kumunot ang noo ni Yu Mingyao. Ang 3 ay isa ng hangganan sa kanyang isipan. Sa kahit anong kaso, dapat sapat na ang ganitong kalaking pera. Deal. Agad kong sinabi. Tumingin si Yu Mingyao sa akin na may ngiti. Parang naiisip niyang siya ay naloko. Pagkatapos kong bumangon mula sa malambot na kama ni Yu Mingyao, tumingin ako ng may pag-aalinlangan kay Xiaofen. Balik tayo sa usapan. Bakit ka nag-aalaga ng ganitong kalaking gagamba? Hindi mo ba akalaing cute ito? Talagang hindi ito cute, okay. Tingnan mo ang mga mahahabang binti nito na may mga balahibo, may 8 ito. At mayroon pa itong 4 na mata na kumikislap ng pulang liwanag. Kung sabihin mong kumakain ito ng tao, maniniwala ako. Kung wala namang ibang bagay, kaya't babalik na ako sa kwarto. Umuwi ka na. Pero tandaan mong kailangan mong bumangon ng 4 oras bukas. Nagulat ako sa narinig ko. 4 oras. Hindi ba't sinabi mong hindi ka napupunta sa paaralan? Bakit kailangan pang bumangon ng ganito kaaga? Ang pagpasok sa iyo ng 4 oras ay hindi para pumunta sa paaralan, kundi para tumakbo tayo ng umaga. Ang plano ng isang araw ay nagsisimula sa umaga. Ang pagtakbo sa umaga ay kinakailangan. Habang nagsasalita, palapit na si Yu Mingyao. Pinanatili kita dahil sa dugo mo. Kung biglang bumaba ang kalidad ng iyong dugo, wala na akong dahilan para pigilin ka. Ang ating pagtutulungan ay kailangan ng matapos. Upang mapanatili ang kalidad ng iyong dugo, kinakailangan ng disiplina sa mga gawi sa buhay. Kung magulo ang mga gawi sa buhay, kung hindi ka magjehersisyo, sa hindi nagtagal, bababa ang kalidad ng iyong dugo. Kaya't nagpasya ako. Mula bukas, kailangan mong sumunod sa aking plano sa ehersisyo. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Nainyo, ako'y nanlaki ang mga mata. Pero kakatapos mo lang sumipsip ng aking dugo ngayong gabi. Sa totoo lang, medyo mahina na ang katawan ko. Kung magpapaaga ako bukas para mag-jogging, ano ang gagawin ko kung ako'y manghimatay? Magpahinga ka na lang at ayos na yan. Pagkatapos, kumuha si Nainyo ng isang maliit na layon mula sa tabi. Ito ay isang potion ng purong dugo. Maari nitong pabilisin ang muling pagbuo ng iyong dugo. Kasabay nito, makakatulong din itong patatagin ang iyong katawan. Iinumin mo ito sa sandaling ito. Matapos ang isang gabi ng paghahanda, tiyak na makababalik na ang iyong katawan sa normal. Saka, ngayong gabi ay humigop ako ng 500 inra ng iyong dugo. Hindi pa yon sapat para matanggal ang mga karamdaman ko. Mawalan ng ganitong kadami ng dugo, hindi naman dahilan para makinig ka. Kung magbabalik tayo sa isang hakbang, kahit na mawalan ka ng malay bukas ng umaga habang tumatakbo, dadalhin kita sa ospital, okay lang yon. Bigla akong napakunot ng noo. Mukhang determinado si Yu Mingyao na simulan ang masamang pagsasanay. Pagkatapos ng malalim na pag-uusap kay Yu Mingyao, itinulak niya ako sa isang tabi. Ikaw ay adik pa. Hindi na rin maaga. Bumalik ka na at magpahinga. Tandaan mong inumin ang gamot na ibinigay ko sa'yo bago matulog. Naiintindihan ko. Inilagay ko ang spell na may dugong mahika sa bulsa ng aking pajama. Pagdating ko sa pintuan, lumingon ako kay Yu Mingyao. Magandang gabi. Natahimik sandali si Yu Mingyao pagkatapos marinig yon. Magandang gabi. Umiti ako ng bahagya, at umalis ako sa silid. Si Yu Mingyao ay nagtagal bago nakabawi ng kanyang isip. Ang sinabi ko kanina, magandang gabi. Muhuni sa kanyang tainga. Isang di maipaliwanag na damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Sinundan ko ang daan mula sa aking alaala habang bumababa sa hagdang bahay. Natagpuan ko ang silid na aking ginamit ng magligo kanina. Pagdating sa silid, ang mahika ng dugo na ibinigay sa akin ni Yu Mingyao. Hawak-hawak ko ito at pinagmasdan ng ilang sandali. Isang abiso ang lumitaw sa aking isipan. Epekto ng mahika ng dugo. Pabilisin ang muling pagbuo ng dugo. Bahagyang itaas ang iba't ibang katangian. At ibalik ang tiyak na lakas. Pagsusuri, kung ikaw ay anemiko, siguradong makakatulong ang pag-inom nito. Hawak ko ang mahika ng dugo sa aking kamay. Wala akong balak na inumin ito kaagad. Matapos lahat, mayroon akong likas na kakayahang mabilis na bumalik ng dugo. Hindi ito magiging kapakipakinabang kung inumin ko ito. Bukod sa pagbalik ng dugo ang mahika ng dugo, maaari ring ibalik ang lakas. Mas mabuti pang itabi na lang muna ito. Gamitin na lang kapag kinakailangan sa hinaharap. Itago ang mahika ng dugo. Ang susunod na bagay ay ang magloto. Unang pagkakataon na matagumpay akong nalagyan ng dugo ni Yu Mingyao. Nakakuha ng pagkakataon para sa isang raffle. Wala ring ideya kung anong bagay ang makukuha. Wala akong nakitang premyo sa pahina ng raffle. Mayroon lamang isang napakalaking buton para sa raffle. Nais ko sanang i-click yon, pero bigla akong huminto. Dapat ay mayroong kinakailangang proseso para sa raffle.
Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa. Sinimulan kong ilabas ito. Dumating na ang swerte. Napapangiti na lang ako. Talagang may ganitong pakiramdam. Sa salin ng musika ng pagdiriwang, pinindot ko ang buton ng raffle. Tumama ang liwanag ng ginto. Narinig ko ang tunog ng sistema. Binabati ang host sa pagkakuha ng gantimpala. Lahat ng katangian ay nadagdagan ng 1-0. Habang bumababa ang tunog ng sistema, nakaramdam ako ng matinding sakit sa buong katawan. Ang mga dumi na naipon sa loob ay patuloy na naglalabas. Noong naubos ang dugo dati, ang lahat ng katangian ay nadagdagan ng kaunti. Hindi matindi ang reaksyon noon. Wala ring dumi na lumabas sa balat. Pero sa pagkakataong ito, lahat ng katangian ay nadagdagan ng 1-0. Ganap na naiba ang sitwasyon. Ang aking base attributes ay hindi naman mataas. Ngayon, nadagdagan ng 1-0 puntos ang lahat ng katangian. Sa katunayan, halos na doble na ito. Nais na makumpleto ang pagtalon. Hindi ito posible nang hindi nagdaranas ng kaunting sakit. Agad kong naramdaman ang sakit na parabang ang aking mga kalamnan ay napunit sa buong katawan. Isang agos ng itim na dumi ang lumabas sa aking mga pores. Kasama pa nito ang isang hindi kaaya-ayang amoy. Nagsimula nang manghilakbot ang mga kalamnan ko. Nakahiga ako sa lupa. Sinubukan kong gumapang papuntang banyo. Pero sa sakit, hindi ko na kaya kahit ang gumalaw ng ilang sentimetro. Ilang segundo, humihingal ako ng malakas. Ang matinding sakit ay halos nawala na. Sa puntong ito, nararamdaman kong ang aking katawan ay hindi pa kailanman naging gaan. Ang mga kalamnan ko ay puno rin ng lakas. Gayunpaman, matapos lang ang pagkaabot, ang buong katawan ko ay tila nang hihina. Nang naamoy ko ang amoy sa aking katawan, agad kong napagtanto na kahit gaano pa man ako kadumi, ay hindi kayang tiisin ang amoy na ito. Hindi ko inasahan na napakaraming dumi sa aking katawan. Agad akong pumasok sa banyo. Maayos kong hinugasan ang aking sarili. Nang matapos akong magayos, humiga ako sa kama. At sa loob ng ilang sandali ay nakatulog na ako. 4:00 ng umaga. Si Yu Mingyao ay nakatingin sa madilim na kalangitan. Tumango siya. Ang dahilan kung bakit siya maagang bumangon ay dahil ayaw niyang nararamdaman ang sikat ng araw sa kanyang balat. Sa madaling panahon, lumapit siya sa aking pintuan. Kumatok siya sa pinto. Luffy, gising ka na ba? Naghintay ng ilang segundo. Nang makita niyang wala akong tugon, kumulot ang noo ni Yu Mingyao. Mahinang sinabi niya, itinuring ng gago na ito ang sinabi ko kagabi na parang hangin sa tainga. Bilangin ko hanggang 3. Kung hindi ka lalabas, papasok ako at makikipag-usap sa iyo ng mas malalim. Dahil sa pinagpupuyatan kagabi hanggang kalaliman ng gabi, kahit na nagset ako ng maraming alarma sa umaga, hindi pa rin ako nakabangon. Nang makita ni Yu Mingyao ito, malamig ang boses na sinabi niya, kung ganito ulit sa susunod, bibigyan kita ng kaunting parusa. Nagulat ako ng kaunti. Hindi ko alam kung bakit ako naging medyo excited. Pagkalipas, ang dalawang tao ay umalis, isa't isa ay sinusundan. Naramdaman ni Yu Mingyao ang aking hininga. Hindi ko akalain na wala talagang anumang pagkapagod. Sa halip, mas malakas pa kaysa kahapon. Sa kanyang isip, nag-iisip siya ng tahimik. Baka ito ang epekto ng kaakit-akit na gamot. Pero hindi naman dapat ganito kalakas ang epekto ng gamot na yon. Naramdaman ni Yu Mingyao ang kaunting pagdududa. Pero kahit nag-isip siya ng matagal, hindi niya mahanap ang dahilan. Sa huli, wala siyang ibang maisasalalay kundi ang aking mas mabuting pagsipsip. Nakarating kami sa paligid ng Xiling Mountain Villa. Sinimulan naming tumakbo sa tabi ng truck. Isang ikot ay humigit kumulang 5,000 hanggang 6,000 metro. Sa simula ng aming pagtakbo, ako ay nasa isang estado ng pagkabagot. Pero nang nakatakbo na ako ng kalahating ikot, bigla akong naging mas masigla. Ang aking pag-iisip ay naging mas mabilis din. Patuloy akong nagpapanatili sa 1,000 metro. Sa bilis na humigit kumulang 3 minuto at kalahati. Nagsabi si Yu Mingyao na may kaunting pagkabigla. Talaga namang mali ang akala ko sa iyo kagabi. Hindi ko akalain na ang tahanan mo ay napakaganda. Mababang loob. Ang bilis na ito para sa akin ay napakadali. Nagmalaki akong sumagot. Sige na nga, dahil kaya mong tumakbo ng ganito. Kaya't magtakbo tayo ng mas maraming bilog ngayon. Sabi ni Yu Mingyao. Medyo helpless ang pakiramdam ko. Sobrang nakakagulat talaga. Sa loob ng 2 oras, nagpatakbo kami ng 6 na bilog sa paligid ng Xiling Villa. Si Yu Mingyao ay isang blood clan. Napakalakas ng kanyang pisikal na kakayahan. Halos hindi siya nagpawis. Samantalang ang aking damit ay basang-basa na ng pawis. Sabi ni Xu Mingyao, mag-shower ka na, at pagkatapos ay lumabas para magagahan. Inihanda na ito ni Uncle Zhu para sayo. Pagkatapos niyang sabihin yon, umatras si Yu Mingyao sa itaas. Agad akong bumalik sa silid. Masayang naligo ako. Nagayos lang ng kaunti. Matapos magbihis, umupo ako sa tabi ng mesa. Lumapit si Zuhui mula sa kusina. Sabi niya, gumawa ako ng ilang sandwich. Hindi ko alam kung bagay ito sa panlasa mo. May isang baso ng gata sa tabi. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Tumango ako. Masarap pala ang pakiramdam na inaalagaan ng iba. Nakakain na sa ilang okasyon. Nakakain na ng ilang piraso. Si Yu Mingyao ay bumaba mula sa itaas. Nakabisita na siya, at nakapagbihis na siya. Iba ang estilo ngayon kumpara kahapon. Nagkaroon ito ng kaunting kaakit-akit na sinseridad. Kasabay nito, puno rin ito ng kabataan. Bakit mo ako tinititigan? Tanong ni Yu Mingyao nang may pagdududa. Bago pa ako makapagsalita. Si Zuhui ay dumating na may hawak na basong salamin. Nandito na ang masarap na inumin. Ginoo, halika, tikman mo. Luminga ako patungo sa basong salamin sa kamay ni Zuhui. Sa likod ng malinaw na katawan ng baso, makikita sa loob ang bahagyang madilim na pulang likido. Pagkatapos binuksan ang basong salamin, wala akong naamoy ng dugo na inaasahan ko. At isang bahagyang matamis na amoy ang sumalubong sa akin. Gustong-gusto ni Yu Mingyao ang matamis na mga bagay. Sakto ito sa kanyang panlasa. Natapos ng 3 ang almusal. 7:30 na.
Sinabi sa akin ni Yu Mingyao, araw ngayon, maaari kang magpahinga ng mabuti. Maghintay ka hanggang sa gabi. Dadalhin kita para gawin ang isang bagay. Anong bagay? Tumingin ako kay Yu Mingyao na may pagdududa. Lihim, malalaman mo sa gabi. Pagkatapos magsalita ni Yu Mingyao, tumayo siya at umakyat sa taas. Naramdaman kong dumarating ang antok. Yumakap ako. Bumalik din ako sa sarili kong kwarto upang matulog muli. Nang magising ako, 2:00 na ng hapon. Pinisil ko ang aking mga mata at umupo. Ramdam kong halos ganap nang nakabawi ang aking lakas. Dumadaloy ang malaking lakas sa aking buong katawan. Ang pagtaas ng lakas ko ay talagang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Lumakad ako patungo sa pintuan ni Yu Mingyao. Bago pa man ako makatok, narinig ko ang kanyang tinig mula sa loob ng bahay. May kailangan ka bang sabihin? Dumaan ako para sabihin sa iyo ang dalawang bagay. Ang unang bagay, nagkut ako ng klase. Medyo galit ang guro, baka ibagsak ako. Pakiusapan mo si Ginoong Zhu na makipag-usap sa paaralan. Ang pangalawang bagay, gusto kong bumalik sa inuupahan kong bahay. Marami pa akong mga bagay doon. Kailangan talagang bumalik. Ayusin ang mga gamit. Dalhin lahat. Naiintindihan ko na. Sasabihin ko kay Ginoong Zhu ang unang bagay mamaya. Tungkol sa pangalawang bagay, pagsama-sama tayo mamaya. Ipapasagot ko kay Ginoong Zhu ang sasakyan ngayon. Ayaw ko lang na magtagal sa labas ng matagal. Kailangan nating bumalik agad. Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ito tatagal ng matagal. Sabi ko, tungkol sa dahilan kung bakit kasama si Yu Mingyao. Pangunahin ay para maiwasan akong tumakas. Mahigit 20 minutong biyahe. Narating namin ang residence ng bakal na pabrika. Dito ang komunidad kung saan naroon ang inuupahan kong bahay. Matapos iparada ang sasakyan, 3 tao kami ay handang bumaba. Unang bumaba si Zhu Hui. Agad siyang nagbukas ng itim na payong para maprotektahan si Yu Mingyao mula sa nakasisilaw na sikat ng araw. Ako ay tao. Wala akong pakialam sa sikat ng araw. Kaya't bumaba na ako ng diretsyo. Agad, narating namin ang ibaba ng aking inuupahang bahay. Narito na. Sabi ko, tumango si Yu Mingyao. Pagkatapos ay tiningnan niya ang paligid. Ito ang lugar na tinitirahan mo. Hindi masyadong maganda ang paligid. Hindi mahalaga kung maganda o hindi ang paligid. Ang mahalaga ay may matutuluyan. Malapit lang dito sa paaralan. Maginhawa rin ang pagpasok sa klase araw-araw. Kaya't medyo maganda pa rin. Habang nagsasalita ako, nagsimula akong maghanda na umakyat. Sumunod din si Yu Mingyao at Zhu Hui. Yun, sa totoo lang, kaya ko namang umakyat mag-isa. Ayusin ko lang ng kaunti. Hindi naman marami ang dala ko. Maghintay lang kayo sa ibaba sandali. Tumingin ako kina Yu Mingyao at Zhu Hui. Bago pa sila makasagot, biglang may narinig na boses sa pasukan ng hagdang bahay. Shuilu, dumating ka na ba? Ang mayari ng boses ay si Xu Hongmei. Siya ang aking landlord. Siya nga, dumaan ako para kumuha ng ilang bagay. Sumagot ako. Tumingin si Xu Hongmei kina Yu Mingyao at Zhu Hui. Nagpakita siya ng labis na sigasig. Pagkatapos ay inanyayahan niya kaming 3 na umakyat sa itaas. Tumango si Yu Mingyao. Hindi rin siya tumanggi. Si Xiao Lu at Xiao Qiang. Sige, bigla kang nagpakita. Talagang mahirap makahanap ng kagaya mong mabuting nangungupahan. Hindi naman marami ang dala ko. Kumpletuhin ko ito sa loob ng mahigit 0 minuto. Sabi ko, biglang may narinig akong mga yapak sa pintuan. Kasunod nito, lumapit si Xu Hongmei. Inabot niya sa akin ang isang bag at sinabi, bago siya umalis, wala rin akong maibibigay sa'yo. Ito ang ginawa kong osmanthus cake ilang araw na ang nakaraan. Kumuha ka, Lola Xu. Ang bait niyo naman. Sabi ko, ayos na. Kaya't hindi na kita istorbohin sa pag-aayos ng mga bagay. Naway maging maganda ang iyong hinaharap. Nang matapos ang kanyang sinabi, lumabas si Xu Hongmei. Ano itong osmanthus cake? Nagtataka si Yu Mingyao habang tinitingnan ang bag na hawak ko. May isang magandang amoy na umaabot mula sa loob. Nakuhang ang kanyang atensyon. Maari itong ituring na isang uri ng kakanin. Medyo matamis, pero hindi naman sobrang tamis. Kung mahilig ka sa matatamis, ang ganitong kakanin ay bagay na bagay para sa'yo. Kumuha ako ng isang piraso ng osmanthus cake mula sa bag. Inabot ito sa kanya. Sige, hindi na ako magpapakilala. Tinanggap ni Yu Mingyao ang osmanthus cake. Dahan-dahang kumagat siya. Isang tamang amoy ang sumabog sa kanyang bibig. Naramdaman ang malambot na tamis. Kumislap ang kanyang mga mata. Ang sarap. Nakita ko ito. Umiti ako. Diba? Talagang isang pambihirang galing ang husay ni Lola Xu. Dati, talagang gustong-gusto ko rin ang kanyang osmanthus cake. Pero sa hinaharap, maaaring hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na matikman ito. Bakit wala ng pagkakataon? Tumingin si Yu Mingyao sa akin na naguguluhan. Hindi na ako maninirahan dito sa hinaharap. Kaya, syempre, hindi na ako makakatikim nito. Napatingin ako kay Yu Mingyao na parang walang magawa. Parang kalahati ng tubig ang nasa maliit niyang isipan. Hindi ba pwedeng bumili ng kaunti at dalhin ito? Paano ko ba sasabihin? Si Lola Xu ay hindi naman talaga nagbebenta ng mga kakanin. Kahit na makabili, hindi naman gaanong marami ang mabibili. Kung ganoon, makikipag-usap na ako sa kanya tungkol sa pakikipagtulungan. Tulad ng pakikipagtulungan natin, ako ang pupondo. Pagsasabihin kay Lola Xu na gumawa ng mas maraming osmanthus cake. Habang sinasabi ito ni Yu Mingyao, naghahanda na siyang umalis. Ang osmanthus cake ay hindi madaling gawin. Baka hindi makasabay ang bilis ng matanda sa bilis ng pagkain mo. Maari akong kumain ng mas dahan-dahan. Tumawa si Yu Mingyao at sumagot. Pumunta kaming 3 sa itaas. Nakatayo kami sa harap ng pintuan ni Xu Hongmei. Direktang sinabi ni Yu Mingyao, Lola Xu, kakatikim ko lang ng osmanthus cake na ginawa nyo. Talagang napakasarap ng lasa. Pwede ba tayong makipag-trade? Gusto kong bumili ng mas maraming ginawa mong osmanthus cake. Medyo nagulat si Xu Hongmei. Ngunit siya ay ngumiti. Sabi niya, hindi rin ako gumawa ng marami. Pero may ilang natira pa sa bahay. Kung gusto mo, kunin mo at kainin mo na lang.
Kaibigan ka ni Xiaolu. Hindi mo na kailangang bayaran. Si Yu Mingyao ay bahagyang ngumiti. Kung gayon, hindi na ako mag-aalangan. Salamat po. Si Xu Hongmei ay kumuha mula sa aparador ng kusina. Kinuha ang natirang osmanthus cake. Ibinigay kay Yu Mingyao. Si Lola Xu. Sa totoo lang, ang ibig kong sabihin ay, kung makakapagbigay ako sa iyo ng kaunting pera, maaari mo bang gumawa ng mas maraming osmanthus cake? Talagang gusto ko ito. Medyo nahirapan si Xu Hongmei. Ngunit nang makita ang aming mga mukhang sabi, tumango siya. Natutuwa ako na gusto ninyo. Ngunit kailangan kong linawin. Ang paggawa ng osmanthus cake ay talagang hindi madali. Kinakailangan nito ng maraming oras. Kaya't hindi ito pwedeng gawing marami. Tama ba? Kapag natapos ko na ang isang batch, ipapaalam ko sa inyo na dumaan at kunin. Ngunit huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pera. Makakapunta kayo para bisitahin ako. Masaya na ako. Itong mga osmanthus cake ay para sa inyo bilang maliit na regalo. Sabi ko nang may pasasalamat. Salamat kay Yan Xu. Bitbit ang 2 pakete ng osmanthus cake at 2 malaking maleta. Naghahanda na kaming umuwi. Sa daan pa uwi. Tumingin ako kay Yu Mingyao. O nga pala. Sinabi mong dadalhin mo ako mamaya. Saan tayo pupunta? Neon Era. Alam mo ba? Sumulyap si Yu Mingyao sa akin. Hindi ba yon ay isang club? Anong gagawin mo roon sa akin mamaya? Malalaman mo mamaya. Sa pangkalahatan, ito ay isang napakakawili-wiling bagay. Si Zhu Hui ang nag-drive sa amin pabalik sa Xiling Villa. Pagbalik sa kwarto, inorganisa ko ang mga bagay na dinala ko mula sa paupahan kanina. Mga 2 oras akong nagayos. Inaalagaan ko ang aking mga nagawang bagay. Bigla akong narinig na tinatawag ako ni Yu Mingyao sa labas ng pinto. Kailangan na nating pumunta. Susunod, nagplano si Yu Mingyao na dalhin ako sa nightclub. Kami ni Yu Mingyao ay naghahandang pumunta sa Neon Era. Ang Neon Era ay napakalapit sa Binhai University. Isa ito sa mga nightclub na madalas puntahan ng maraming estudyante sa paaralan. Maraming mayayamang ikatlong henerasyon ang nag-imbita rin ng mga estudyante mula sa paaralan, na mga babae mula sa paaralan na mag-enjoy doon. Ang maliit na hotel sa tabi ng nightclub ay tila sunog na sunog. Hanggang madaling araw, puno na ito ng tao. Sa loob ng sasakyan, malumanay na sinabi ni Yu Mingyao, alam mo ba si Wang Yu? Nag-isip ako sandali. May konting alaala ako sa pangalang ito. Mukhang isa siyang mayamang ikalawang henerasyon mula sa ating paaralan. Narinig ko rin na siya ay nagkukusapang manligaw sa iyo kamakailan. Pumayag ka ba? Tumawa ng malamig si Yu Mingyao. Sa tingin mo, posible ba yon? Sa gabing ito, bibigyan ko siya ng kaunti pang aral. Nang matapos ang kanyang mga salita, malapit na kaming makarating sa Neon Era. Nang bumaba, patuloy pa rin akong nag-iisip sa sinabi ni Yu Mingyao. Aral. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayon sa sabi-sabi, si Wang Yu ay nagtaguyod para habulin si Yu Mingyao. Maraming beses siyang hinarang sa harap ng madla. Nagbigay siya ng 9,100, 900 at 99 na rosas. Humingi pa siya ng tulong sa mga extra para gampanan ang mga lumang eksena ng hero na nagligtas sa dilag. Pero tiyak na hindi niya naisip na ang kanyang hinahabol ay isang vampira. Nakatingin sa malapit na nightclub na kumikislap ang mga ilaw. Si Yu Mingyao ay humarap sa akin at nagbigay ng babala. Sapat na akong pumasok mag-isa. Maghintay ka na lang dito at manood. Pagkasabi nito, siya ay pumasok sa pinto ng Neon Era. Sa ina lounge ng Neon Era, si Wang Yu ay nakikipagdiwang ng kanyang kaarawan kasama ang isang grupo. Ang mga batang babae sa tabi ay patuloy na tumatawag ng kuya. Si Wang Yu ay nagpakita ng isang mayabang na ngiti. Hindi niya mapigilang yakapin ang batang babae sa tabi. Nagmasa siya ng ilang beses. Ngayon, lahat ay malayang uminom. Lahat ng gastos ako ang magsasagot. Sinabi ni Wang Yu na puno ng sigla. Sa mga sandaling iyon, isang boses na matagal nang hindi nagkita. Wang Yu, sa magulong musika, kahindik-hindik na malinaw itong naririnig. Itinaas ni Wang Yu ang kanyang ulo, na may puno ng gulat na nakatingin kay Yu Mingyao. Bakit ka nandito? Ang biglaang paglitaw ni Yu Mingyao ay nagpasabog sa kanya ng kaunti. Tumayo siya. May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Lumabas tayo para pag-usapan ito. Umiling si Yu Mingyao. Ang mukha ni Wang Yu ay naging matigas. Nagtanong siya ng may pagdududa. Hindi ba pwedeng pag-usapan dito? Sakto, ngayon ang kaarawan ko. Hindi pa nakakatna ang cake. Ayokong ulitin pa ito. Ang malamig na boses ni Yu Mingyao ay narinig. Ang damdamin ni Wang Yu ay nagalab ng hindi maipaliwanag. Talagang mayabang ang babaeng ito. Pero ito ay talagang ayon sa kanyang gusto. Nagatubili siya ng kaunti. Pero pumayag siya. CJ, dahil kailangan nating lumabas para pag-usapan. Kaya't umalis na tayo. Siya ay isang malaking lalaki. Wala namang dapat ikatakot. Lumabas ang dalawa mula sa Neon Era ng magkasunod. Nakita ko si Yu Mingyao sa tabi ng daan at tumungo si Wang Yu sa maliit na eskinita sa tabi. Naguluhan siya ng kaunti. Nag-isip siya ng sandali. Ang paghihiganti ng isang dugo ay hindi dapat maging kasing banayad. Sa pagkakataong ito, mukhang maswerte si Wang Yu. Anong nangyari? Sabihin mo. Nakapwesto ang dalawa sa eskinita. Ang anino ay kumukob sa kanila. Siyempre, magandang balita yan. Biglang nagbago ang tingin ni Yu Mingyao. Agad na lumitaw ang 2 bola ng pulang liwanag sa kanyang mga mata. Nang makita ito ni Shen Yu, nakaramdam siya ng malamig na simoy na umabot mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Bago pa siya makapagsalita, ang kanyang lieg ay itinaas ni Yu Mingyao gamit ang isang kamay. Kailangan mong magbayad para sa iyong mga ginawa. Ang isang tila banayad na pahayag ay malakas na tumama sa puso ni Wang Yu. Siyempre, hindi nagmamalasakit si Yu Mingyao na sumipsip ng kanyang dugo. Ang gusto niyang gawin ay maligaw ang kanyang isipan. Sa simula ay balak niyang sumipsip ng kaunting dugo. Pero mula nang sumipsip siya ng aking dugo, napagtanto ni Yu Mingyao na siya ay may iba pang inferior. Walang ganang sumipsip ng dugo. Kumpara sa dugo ko, ang dugo ni Wang Yu ay parang maruming tubig. Ang kahit amuyin lang nito ay nagiging sanhi ng pagsusuka.
Habang kumikislap ang pulang liwanag sa mga mata ni Yu Mingyao, unti-unting nawawala ng sigla ang mga mata ni Wang Yu. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay nagsimulang magspasmo ng walang dahilan. Habang lumalaki ang saklaw ng kanyang spasmo, ang pulang liwanag sa mga mata ni Yu Mingyao ay unti-unting nanlabo. Agad niyang inihagis si Wang Yu sa lupa. Sa puntong ito, siya ay tuluyan ng nawalan ng malay. Ang kanyang utak ay malubhang nasira. Naiwan na lamang ang antas ng talino ng isang batang 3 o 4 na taon. Ang susi ay, ang mga makabagong kagamitan sa siyensya ay hindi makakatuklas ng anumang problema. Maari lamang sabihin si Wang Yu ay maaaring nasaktan ang kanyang utak dahil sa pag-inom ng alak. Malamig na sinabi ni Yu Mingyao, ang mga katulad mo na mga walang silbi ay naging bobo. Tamang-tama, mabawasan ang pagdudulot ng pinsala sa ibang tao. Ayon sa investigasyon ni Uncle Zhu, si Wang Yu ay minsang nagpunyagi para sa isang babae. Hindi nagatubiling maghanap ng tao para mangbanta. Pati na rin pinilit na kumuha ng ilang hindi maipaliwanag na mga larawan. Ang ganitong mga bagay ay nangyari ng ilang beses. Nasira rin ito ang buhay ng ilang mga babae. Sa harap ng ganitong masamang mayamang na kababatang tao, walang awa si Yu Mingyao. Siyempre, may isa pang bagay na hindi pa natatapos. Nakatindig na mahinahon si Yu Mingyao sa labas ng maliit na eskinita. Agad siyang pumasok muli sa mundo ng mga nyons. Kanina, nakita rin ng mga kaibigan ni Wang Yu si Yu Mingyao, kaya kailangan niyang magkaroon ng impluwensya sa kanila. Tumingin si Yu Mingyao sa mga kaibigan ni Wang Yu. Kaunting ipikit ang mga mata. Wala kayong maaalala. Tanging alaalang si Wang Yu ay uminom ng sobra at lumabas para huminga. Ito ay isang advanced na bersyon ng Blood Clan Hypnosis. Maaaring baguhin ang alaala hanggang sa isang antas. Ang mga kaibigan ni Wang Yu ay mabilis na nalugmok sa estado ng pagkabita. Patuloy na inuulit sa kanilang bibig ang mga salitang sinabi ni Yu Mingyao kanina. At ang mga kawani at bisitang hindi talaga nakakakilala kay Wang Yu. Para sa seguridad, si Yu Mingyao ay nagbigay din sa kanila ng hypnosis. Maingat siya at ayaw mag-iwan ng anumang bakas. Nang lumabas si Yu Mingyao mula sa Neon Era, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Sa hindi kalayuan, nakita ko na siya. Mukhang mas malamig siya kaysa sa aking inaasahan. Nakita ko ng malinaw ang patuloy na panghihimasok ni Wang Yu. Mukhang siya ay halos wala na. Lumapit si Yu Mingyao sa aking tabi. Sinabi niya nang walang pakialam. Natapos na ang mga bagay. Bumalik na tayo. Ito ang aral na sinasabi mo. Kung hindi, hindi mo rin kailangang mag-alala. Maliban kung kinakailangan. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Pero talagang nakakainis si Yu. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Yu Mingyao. Matapos ang mental na atake kay Wang Yu kanina. At ang hypnosis na ipin sa maraming tao. Kumain siya ng maraming lakas. Isang udyok ng pagnanasa sa dugo ang tahimik na umakyat sa kanyang puso. Luffy, panahon mo na upang gampanan ang iyong tungkulin. Hindi ba't kakadating mo lang kahapon? Agad akong tumingin sa paligid. Nandito tayo sa mataong lugar. Hindi maaaring sumipsip ng dugo sa harap ng iba. Ang pulang liwanag sa mga mata ni Yu Mingyao ay lalong naging nag-apoy. Agad akong nagsalita. Konti lang ang pakalmahin mo. Kailangan nating makahanap ng isang lugar. Biglang niyakap ni Yu Mingyao ako. Nandito na lang tayo sa sasakyan. Hindi na natin kayang isipin ang marami pang bagay. Madali niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Agad akong hinila niya papasok sa sasakyan. Masikip ang espasyo sa loob ng sasakyan. Napakahirap kumilos. Pinilit kong i-compress ang katawan ko. Sa wakas ay nahirapan akong isara ang pinto ng sasakyan. Kasabay nito, isang matinding pananakit ang dumating sa aking leg. Kumalat ito sa aking katawan na parang kuryente. Puno ng amoy ng dugo ang masikip na loob ng sasakyan. Ito ang aking unang pagkakataon na masipsip ng dugo habang gising. Ang pakiramdam na ito ay medyo masakit at masarap. Pero, mabuti na lang at kaya ko pang tiisin. Sa pagkakataong ito, tila nawawala na sa kontrol si Yu Mingyao. Medyo masyadong malakas ang kanyang puwersa. At ang bilis ng kanyang pagsipsip ng dugo ay tumaas ng marami. Makalipas ang 15 minuto. Sa wakas, inangat ni Yu Mingyao ang kanyang ulo mula sa akin. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliyab ng pulang liwanag. Bumalik na siya sa kanyang normal na anyo. Napagtanto lamang ni Yu Mingyao pagkatapos niyang makatapos ng pagsipsip ng dugo. Kung siya ba ay sumipsip ng kaunti ng labis. Paalala ng sistema. Matagumpay na sumipsip ng dugo ang host. Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Gantimpala sa misyon. Isang pagkakataon sa lottery. Lahat ng katangian isa. Ang gantimpala ay naipadala na. Mangyaring tingnan ito. Dahan-dahan akong umupo. Maingat na nilinis ni Yu Mingyao ang mga mansa ng dugo sa kanyang mga labi. Ang pagsipsip ng dugo ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Batay sa pagsusuri ng pagkakahumaling ng mga lahi ng dugo sa pagsipsip ng dugo, siya ngayon ay tuluyan ng nahuhumaling sa aktibidad na ito. Habang nilingon ni Yu Mingyao ang aking direksyon, nararamdaman niya ang aking hininga. Hindi niya napigilan ang pagkunot ng kanyang noo. Medyo kakaiba ka. Bigla niyang sinabi. Akala ko'y naiwan ako sa kanyang biglaang salita. Saan naman ako kakaiba? Bakit ang lakas-lakas mo pa ring makaramdam ng ganito? Hindi ito masyadong makatwiran. Ang titig ni Yu Mingyao ay nakatutok sa akin. Para bang nais niya akong maunawaan. Iba-iba ang bawat tao. Maaaring mas mabilis akong makabawi sa kalikasan. Pero hindi naman ito makakabawi ng ganito kabilis. Nakakuha ako ng hindi bababa sa 800 ml ng iyong dugo. Pero ngayon, wala kang kahit anong palatandaan ng panghihina. Sa mga sandaling ito, si Yu Mingyao ay lalong hindi na niyo maintindihan ako. At sa mga sandaling ito, ang aking dugo ay tila umaagos. Hindi lamang dahil sa pag-aakyat ng aking dugo mula kay Yu Mingyao, na nagdala ng pagtaas ng aking mga katangian, kundi dahil din sa kanyang kahihiyan sa sitwasyon. At ang atmosfera sa loob ng sasakyan ay naging napaka-ambigus. Ramdam ko na parang ako'y nag-aalab sa pagnanasa.
Mukhang may napansin din si Yu Mingyao na kakaiba. Meron ka palang baril. Agad siyang parang nakakuha ng ideya. May bahagyang pamumula sa kanyang mukha. Mabilis siyang umikot at umupo sa upuan ng trooper. Luffy, naglakas loob kang hindi magpakita ng galang sa akin. Tanong ni Yu Mingyao. Agad kong naintindihan kung ano ang tinutukoy niya. Umubo siya ng 2 beses at ipinaliwanag. Iyon ay respeto para sa'yo. Anong pinagsasasabi mo? Nakakunot ang kanyang noo si Yu Mingyao. Biglang pumutok ang presensya ng panganib. Ang mga lalaki ay tumutugon lamang sa magaganda. At ang reaksyon ko kanina ay dahil maganda ka. Nagpatuloy akong magpaliwanag. Nang marinig ang aking paliwanag, bahagyang nagninigting ang mukha ni Yu Mingyao. Sige na, hindi ko na ito hahabulin. Pero kailangan mong magpigil sa susunod. Kung may susunod pang pagkakataon, babatukan ko ang kapatid mo. Naiintindihan mo ba? Ayaw ni Yu Mingyao sa ganitong pakiramdam. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang may malamig na dumaloy sa aking puso. Sa isip ko, hindi ito maaaring mangyari. Agad siyang nagpasimula ng sasakyan. Naghanda ng umuwi. Sa buong daan, mabilis ang takbo ni Yu Mingyao. Hindi ko maiwasang manginig ang aking puso. Kung may mangyaring masama, si Yu Mingyao ay isang vampira. Sa kanyang malakas na kakayahang magpagaling, mabilis siyang makabawi. Pero ako'y isang mortal pa rin. Kapag nagkaroon ng aksidente, kahit hindi mamatay, tiyak na masasaktan. Dahan-dahan ka naman sa pagmamaneho. May mga matatanda at bata sa bahay. Umaabot na ito sa 270. Nagtatanong ka ba sa kakayahan ng isang vampira sa pagmamaneho? Sabi ni Yu Mingyao na walang emosyon. Ang dahilan kung bakit siya nagmamabilis ay dahil sa mga vampira na kapag nakainom ng dugo, nagkakaroon sila ng labis na kasiyahan sa loob ng ilang panahon. Ang ganitong labis na kasiyahan ay kailangang ilabas. Ang pagbibilis ng takbo ay makakatulong sa kanya na maibsan ang labis na kasiyahan. Pinapayagan siyang ayusin ang kanyang mga dopamine sa sukdulang bilis upang muling makabawi ng kalmado. Ang mga ilaw sa highway ay kumikislap. Si Yu Mingyao ay parabang may tulong mula sa mga Diyos. Sobrang bilis ng pag-overtake. Isang upuan lang. Pagbalik sa bahay, nakita ni Zuhui kami ni Yu Mingyao. Nakahina ng maluwag. Mukhang wala kayong nangyaring hindi inaasahan. Tumango si Yu Mingyao. Malumanay niyang sinabi. Lahat ay maayos. Maliban sa paglabag sa bilis sa pagbabalik. Hindi ko ba sinabihan ka na magmaneho ng mas mabagal? Sabi ni Zuhui nang walang magawa. Alam mo bang ang ganitong pagmamaneho ay magdudulot ng maraming hindi kinakailangang atensyon? Kung talagang may mga taong may masamang balak na nakatutok, malubhang magiging bunga nito. Bukod pa rito, may mga abala sa baybayin ngayon. Huminga ng malalim si Zuhui. Nakita ni Yu Mingyao ang seryosong mukha ni Zuhui. Ang tono ay naging mas banayad. Isang linggong tiyuhin. Sa pagkakataong ito, ako ang nagmadali. Hindi na maulit sa hinaharap. Bukod dito, ang sinabi mong hindi mapayapa, ay ang mga kanlurang tao ay bumalik na naman. Bagaman hindi pa tiyak. Ngunit iba't ibang senyales ang nagpapakita na ito ay totoo. Sumagot si Zuhui. Medyo nalilito ako habang nakikinig sa tabi. Parang ang mga tao mula sa kanluran ay nagbigay ng takot kina Yu Mingyao at Zuhui. Si Zuhui ay tumingin sa akin ng isang tingin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yu Mingyao nang may tanong. Nang makita ito ni Yu Mingyao, agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Uncle Zhou, siya ay isa ng kaalyado ngayon. Okay lang kahit marinig ito. Lumingon si Yu Mingyao sa akin. Nagpatuloy siyang magsalita. Sa puntong ito, may mga bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Bukod sa ating mga dugong silanganin, may mga dugong kanluranin din. At dahil ang kanluran ay lugar ng pinagmulan ng mga dugong, ang kanilang kakayahan ay mas pinatibay. Isang mahalagang paraan para palakasin ang kanilang lakas ay ang pagsipsip ng purong dugo. Kaya't sa mga nakaraang taon, ang mga dugong kanluranin ay dumating sa bansang Shenzhou para manghuli ng mga dugong silanganin at sumipsip ng kanilang purong dugo upang palakasin ang kanilang sariling lakas. Agad kong naintindihan ang sitwasyon, kaya't ang mga salitang ito ay may kabuluhan. Ayon sa mga alamat ng kanluran, ang ninuno ng mga dugong ay si Cain, at si Cain ay nakatagpo ng mangkukulam na si Lilith sa pulang dagat. Dahil dito, lumikha siya ng lahi ng dugo. Pero hindi mo na kailangang mag-alala. Sa ngayon, tayo ay medyo ligtas. Ang mga lahi ng dugo mula sa kanlurang bahagi ay hindi nangangahas na gumawa ng gulo sa lungsod. Bukod dito, wala silang kaalaman sa ating tiyak na lokasyon. Pinasigla ni Yu Mingyao. Nang marinig ito, ako'y tumango. Pagkatapos ay nagtanong ako ng may pag-usisa. Ano ang pagkakahati-hati ng lakas sa lahi ng dugo? Anong antas ang iyong lakas? Nag-isip si Yu Mingyao ng saglit. Pagkatapos ay sumagot siya. Ngayon, may tuturing kong huli na lahi ng dugo. Talaga? Mukhang magaling ka ah. Sabi ko nang may pagtataka. Tinignan ako ni Yu Mingyao. Akala mo ba'y parang malaking repolyo ang antas? Madaling makakataas dyan. Ako'y ika-13 henerasyon ng lahi ng dugo. Nangangahulugan ito na ang aking lahi ng dugo ay humina na ng labis. Kahit na ang aking mga magulang ay parehong purong lahi ng dugo. Ang dugo ng bata ay magkakaroon din ng kaalaman. Sa ganitong paraan ay ipapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang pagkapahina ng kadalisayan ng dugo ay isang nakamamatay na dago. Sa sandaling ang dugo ay hindi na mataas ang kadalisayan. Ang potensyal ng mga dugo ay nalilimitahan. Wala na akong kakayahan na higit pang itaas ang antas. Masusumpungan na lamang ako sa antas ng huling henerasyong dugo. Ang pagkakataon para makapagtagumpay ay napakababa. Sa mga mata ni Yu Mingyao, lumitaw ang kaunting panghihinayang. Sa loob ng aking buhay, ang makapagtagumpay hanggang baron ay magandang tagumpay na. Huwag nang banggitin ang mas mataas na antas. Ako ay ika-13 henerasyong dugo. Pagsusuri pataas, ang pinakaunang henerasyong dugo sa aming pamilya ay ang ika-8 henerasyon. Ang kanyang dugo ay mas puro ng daan-daang beses kumpara sa akin. Mataas na kadalisayan ng dugo kasama ng libu-libong taon ng akumulasyon. Siya ay naging count na.
At kahit na ako ay nag-aral ng libu-libong taon, sa palagay ko, abot lamang ako sa baron. Siya ay huminto sandali. Magpatuloy tayo. Sa totoo lang, kailangan kong pasalamatan ang hindi gaanong malakas na dugo sa aking katawan. Kung hindi, hindi kami magkikita rito. Kung malakas na mga dugo, hindi sila maninirahan sa paligid ng lungsod. Karaniwan, nasa lupa ng kanilang lahi sila nakatira. Iyon ang lugar kung nasaan ang aking mga magulang ngayon. Nakakuha ako ng maraming impormasyon mula sa mga sinabi ni Yu Mingyao. Hindi ko alam kung bakit. Sa araw na ito, tila gustong-gusto niyang ibahagi sa akin ang ilang mga lihim. Sa gabi, bumalik ako sa aking kwarto. Balak kong gamitin ang bagong natanggap na pagkakataon sa raffle. Sana itong pagkakataon na ito ay hindi na naman para dagdagan ang lahat ng attributes. Sabi ko sa sarili ko, matagal kong tiningnan ang aking attributes page at skill list. May pakiramdam ako na ito ang key sa aking mabilis na pagbabago ng kakayahan. Muli kong pinili ang eksklusibong raffle EM. Ang malambing na boses ay umuukit sa buong silid. Sa oras na ito, malinaw na naririnig ni Yu Mingyao. Bahagyang kumikilos ang kanyang mukha. Mukhang medyo walang magawa. Ang tangatangang ito. Sa gitna ng gabi, nakikinig sa kung ano-anong kaguluhan na musika. Hindi rin siya nagpapahinga ng maayos sa gabi. Talagang walang pagbabago. Samantala, siya rin ay medyo naguguluhan. Dahil natuklasan niyang ang kanyang dugo ay naging mas purong kaunti. Ito ay labis na nagulat sa kanya. Dahil ang dugo ay karaniwang nakatakda. Napakahirap na palakasin ito. At napakabagal. Nag-iisip sa mga bagay-bagay. Naramdaman ni Yu Mingyao na may isang posibilidad lamang. Baka dahil sa pag-inom ng kanyang dugo, na naging mas puro ang aking dugo. Matapos ang lahat, ang pagbabago ng dugo ay nangyari sa pag-inom ng kanyang dugo ng 2 beses. Anong mga lihim pa ang nakatago sa iyo? Habang hinahaplos ni Yu Mingyao ang ulo ng kuting, at bumubulong ng mga salita, at sa mga sandaling ito, pindot ko na ang pindutan ng raffle. Pagkatapos, isang kisap ng gintong liwanag ang lumipas. Paalala ng sistema, binabati ang host sa pagkuha ng kasanayan. Pagtigil ng oras, kumislap ang aking mga mata, nagpakita ng ngiti sa aking mukha. Talagang nakakuha ako ng isang kakayahan. Tiningnan ko ang pagpapakilala ng kakayahan. Maari kang huminto ng oras sa loob ng 100 metrong radius. Ang kakayahang ito ay tiyak na napakalakas. Sa laban, bawat segundo ay napakahalaga. Kung kaya kong itigil ang oras, maaari kong kontrolin ang bentahe. Ngunit kung hindi ito ginagamit sa eksena ng laban, biglang sumulpot sa aking isipan ang ilang mga eksena mula sa mga pelikulang puno ng cherry blossom. Tungkol naman sa pagtigil sa mga galaw ni Yu Mingyao. Sa ngayon, tiyak na wala akong inaasahang pag-asa. Ngunit kapag tumaas ang aking espiritual na katangian, maaaring hindi masamang pahintuin si Yu Mingyao. Matapos ang isang abalang araw, nahihirapang umakyat sa kama ang aking pagod na katawan. Hindi nagtagal at ako'y natulog. Kinabukasan ng umaga, ibinigay ni Zuhui ang cellphone kay Yu Mingyao. Sabi niya, "Binibini, ang bagay na ito ay naging mainit na usapan na. Mas mabuting huwag ka munang lumabas kamakailan, upang hindi mabunyag sa mga kanlurang blood clan." Tumingin si Yu Mingyao sa nilalaman ng kanyang telepono. Walang duda na tungkol ito sa nangyari kahapon nang siya ay naging hangal dahil kay Wang Yu. Matagal na niyang inaasahan ang ganitong resulta. Kaya tumango siya. "Kanin, alam ko na." Qiong Zhao. Nakatayo ako sa tabi ni Yu Mingyao. Hindi siya napigilang magulat. Sa loob ng ilang araw, kinuha niya sa akin ang ganitong karaming dugo. Ayon sa karaniwang kaalaman sa medisina, dapat matagal na akong nalalanta. Pero ngayon tila wala akong nararamdaman. Kahit na ni-effect ang Blood Essence Potion, hindi posibleng magkaroon ng ganitong epekto. Habang kumakain ng almusal, paminsan-minsan, tinititigan ako ni Yu Mingyao. Bakit kaya napaka-espesyal ng lalaking ito? Lalong nagiging nakakainis habang iniisip ito. Ang osmanthus cake sa kanyang kamay ay wala ng amoy. Parang nag-aaway, mariin binitiwan ang isang kagat. At pagkatapos ay sinabi, "Maghanda. Magpatuloy sa pagkuha ng dugo ngayong umaga." Nakatitig ako ng mabuti. Hindi naman, humingi siya nung nakaraang araw. At humihingi pa rin siya ngayon. "Balak mo bang ubusin ang aking lakas?" Ninalak ni Yu Mingyao ang kanyang mga mata. "Sa ngayon, wala kang kahit anong problema. Susubukan kong ang iyong mga hangganan. At sabay na pag-aralan ang iyong natatanging kondisyon.